Bayan man naghanap ng bukas, bitbit ang pamilya at paniniwala. Sa bawat gabing puno ng pagod, may panalangin na hindi bumibitaw. Hindi lahat pinakinggan, hindi lahat pinaniwalaan, pero ang pangarap ay naghintay hanggang sa oras na. Ayan. Hello, hello. Good morning, good evening sa inyong lahat, mga kababayan. Live tayo ulit ngayon dito sa Global Success Stories. Ang makakasama po natin ngayon ay si Sir Patrick kung saan ay isang restaurant owner again. Oo, kung kahapon ang nakasama natin ay from Australia, ngayon is all the way from Georgia, USA. So, introduce natin si Sir Patrick po ay dating tourist visa pero ngayon ay isang negosyante na sa. Salamat Sir Patrick sa time ha. At pag-usapan lang natin kung paano nakapagtayo ng negosyo si Sir Patrick dyan sa USA. Maraming salamat sir at welcome sa Global Success Stories. Magandang umaga po sa mga followers ninyo, sa mga Mhm. nanonood. Magandang hapon. Anong oras na po ba diyan, Kuya Vic? Umaga sa amin. So ayun no, actually hapon sa inyo umaga. So we are Magan 2 PM magandang to umaga, 10 PM. hapon, magandang gabi sa Pinas. Oo, oo, sa Pilipinas gabi na. So, thank you sir So, ayan. So, we usually start the story of asking our guests usually kuwentuhan mo lang kami sir nung roughly about your childhood, saan lumaki si Sir Patrick at anong klaseng pagkabata si Sir Patrick sa Pilipinas? Bale tubong Malabon po ako. Pinanganak Mhm, ako sa Tondo, lumaki sa Malabon. mhm. Ang mga magulang ko po ay, teacher at, ang Wow. tatay ko ay kusinero din po. Mhm, Bale, may galing hindi naman sa maayos, parang saktong pamumuhay lang mhm, na, sa Malabon naman, marami lumaki tayo sa lumaki tayo sa street, mhm, mhm. tapos, nakapagtapos din naman ng pag-aaral, kahit papaano, at ang, tatay ko po, nagluluto din po siya dati. So, natuto Mhm, ako magluto dahil nakikita ko yung mga chewin ko, mhm. mga tatay ko nagluluto. Ang tatay ko po nagtrabaho bilang chef diyan din po, I think sa London, Okay. sa So ang isang tatay you consider your tatay mo ay isang OFW rin? opo, opo. Chef po Okay. siya diyan sa London sa Mhm. Lancaster Inn at Yeah, okay. Whitewell. Yeah, yeah. Oo, Yeah, oo. yeah. Magkasama po sila ng nanay ko, nag-abroad din po sila. Okay. So balikan lang natin yung 'no, kasi napakaganda. You are second generation of, biyang isang OFW. So, anong pakiramdam ng bata ka pa nito nung iniwan ka ng parents mo sa Sa mga Pilipinas? high school na High school na? Opo. Okay. So kuwentuhan mo lang siyempre 'di ba kahit papaano 'di ba, kahit naman may isip ka na 'pag naiwan ka sa Pilipinas ay medyo, ngayong nandiyan ka na rin sa ibang bansa tapos obviously may pamilya ka na siguro ngayon. Ang pagkakaiba lang siyempre yung mga anak mo siguro lumaki ng mga kasama mo na sila 'di ba? So bilang isang bata, kahit high school siguro mga 16 years old 'di ba? Mga 15, 16 years old gano'n. Naiwan ka sa Pilipinas, anong pakiramdam ng, maiwan, ang isang bata ng isang magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa? Well, una nakakatakot kasi kami-kami na lang magkakapatid, Tapos, Mhm, kumbaga nagpapadala na lang sila mama at papa para sa allowance namin. So ngayon ako may kuya pa ako, bale pangalawa ako sa magkakapatid, 4 kami. mhm, Ang nangyari magpapadala yung mga magulang ko, tapos mhm. ako ngayon in charge sa budget. Ako ngayon yung namamalengke lagi sa'min. Aha, Ako yung nagluluto okey. para, may pagkain kami lagi. Mhm, Tapos, yung nanay ko din pala, nagsu-supply din siya ng mga candy, mhm.
mga tinapay, hinahango Mhm, namin sa Divisoria yon. Tapos sa mm, Ubando yung mga tinapay na yon. Saan kaming mm, dalawa ng kuya ko uutusan niya madaling araw, biyahe kami ng Bulacan, hahango kami, bitbit namin yung ensaymada, dalhin namin sa mm, kantin. Andun na yung okey. mga classmate Yung namin. murang edad ka pa lang sir parang, on the other hand parang, kumbaga, eh, natututo ka na magnegosyo nung bata ka pa lang, eh, 'di ba kasi yung pagbebenta kasi sabi nga nilang iba, 'pag bata ka pa natuto kang magbenta ng kahit ano, eh, isang magandang ano yun foundation para 'pag, karoon ka ng pagkakataong magnegosyo, eh, meron ka ng ano, magandang skill set na ah, sa murang edad natuto ka na magbenta. So, Totoo po yan. sa tingin mo ba nung nandiya-diyan ka pa sa Pilipinas naisip mo ba na mag-abroad ka rin? Pinangarap mo bang maging abroad? Kasi na-experience mo yun, eh, na yung magulang mo nasa ibang bansa nagtatrabaho, naiwan ka sa Pilipinas, which is para sa akin hindi talaga madali. Sa magulang hindi rin madali, sa bata o sa anak ng isang OFW hindi rin madali. Pero, ikaw sa experience mo, ano yung, tumatakbo sa isip mo nung nandito yung magulang mo sa London? Ako wala, wala, hindi sumayad sa isip ko na mag-a-abroad ako. Mhm, Talagang kasi, lagi na lang sinasabi, mag-aral kayo mabuti para makapagtapos kayo, magkaroon kayo ng magandang trabaho diyan sa Pinas. mhm, Kasi hindi mhm. biro yung mag-abroad, eh, talagang 'pag hindi Yeah, buo yung loob mo, kakainin ka talagang, mhm. talagang palakasan ng loob. Hindi, I think ang pag-a-abroad hindi para sa lahat, eh, Totoo naman, oo, oo. totoo lang. So ikaw sir nung, yun nga nandiyan ka sa Pilipinas, ano naiisip mo nun? So ano yung pangarap ng, batang Patrick? Oo, pangarap ko lang naman, mabuhay ng komportable na na Uh-huh, na may, pamilya, may bubong na tinutuluyan, na uh-huh, nakakakain na maayos yung aking mga anak at, oo, nakakapag-aral. Gano'n na rin mm, po, yun yung time mo sa sarili mo, mhm, ng gano'n. yeah. So, okey, so hindi mo pinangarap mag-abroad, hindi mo rin pinangarap magkaroon ng negosyo. Kumbaga simpleng buhay na ang alam mo dati 'pag nag-aaral ka dahil yun yung sinabi ng parents mo, naimpluwensyahan ka, mag-aral kang mabuti anak dahil sana 'pag nakapagtapos ka mag-aral makahanap ka ng magandang trabaho. Yun parati yung sinasabi ng mga magulang natin which is there's nothing wrong with that. Kaya lang yung mindset minsan, 'di ba pati sa eskuwelahan wala din namang sinasabing, "O mag-aral ka para magnegosyo ka pagkatapos." 'Di ba? So kasi parang sa atin lahat, tayo ang sinasabi mag-aral ka mabuti para magtrabaho. Pero nung nagnenegosyo ka na, iba pala, 'di ba? Dapat pala mas maganda siguro na ituro sa atin na yung pagnenegosyo ay mas maganda kaysa pagtatrabaho kasi the chances are mas malaki yung kita potentially. But then, That's true. hindi natin sinasabing madaling magnegosyo. Total talagang 'di ba, mas mahirap yung magnegosyo ka kaysa sa nagtatrabaho ka ng 9 to 5, tama ba? Totoo po yan. Okay, balikan natin sir yung ano, so, yung pagpunta niyo, paano nagkaroon ng opportunity para makapunta ng US? Paano ba ako nagpunta ng US? Kasi Uh-huh, actually ang plano nun, uh-huh, magtu-tour lang kami ng misis ko. okey. Ah, Kasi kapatid niya nasa New York, Mhm, tapos every year bumibisita sila sa New York para mm, mamasyal. Ngayon parang may sale sa ticket sa credit mhm, card na parang yung 2 ticket tapos free na yung dalawa. mm, So bumili na kami ng 4 na ticket. Wala pa akong okey. visa nun. Yung biyenan ko lang, tsaka yung misis Mm, ko ang may visa nun. So, nauna pa yung ticket ko kaysa dun sa kaysa sa visa visa, ko. Oh my God. Tapos, oo, wala magtu-2 years pa lang yata yung panganay ko nun, karga-karga ko siya, nasa embassy kami, ini-interview ako. mm. Sa awa naman ng Diyos, yun pumasa naman ako sa interview. So lahat Tapos kayo umalis nang hindi naiwan yung mga anak mo, kasama yung buong pamilya mo nagpunta kayo ng US? opo, as a tourist So, yung at that time panganay ko, oo, ang galing 2 taon ano, 'di siya ba? nun. Oo. So, yung opportunity niyo nung nakapunta kayo ng US, so parang talagang take chances lang na magpunta ng US para magturista? Opo, O talagang, oo, mag-tourist lang talaga para mamasyal, para okey. mamasyal.
So paano nag-end up na tumagal ng ganito, sir? So ano na nangyari sa mga yung the rest is history, 'di ba, ika nga. Pero obviously nandiya kayo sa US, nagtrabaho ka ba eventually o namasyal ka? Papaano yung ano? Kuwento mo sa'min, sir. Alam nun oo, hindi pupuwedeng hindi nila malaman, eh, pero kung, sasabihin natin na Mm, ang nangyari kasi sir nung papaano ko ba ma-e-explain 'to, mm. So na nandiyan ka, na na nag-tourist kayo, nakarating ka na ng US, 'di ba? nag-tourist So kami namamasyal tapos kayo. oo, Nakatalisod ka ba ng $1,000,000 dolyares para para bigla mag-stay na ka na lang diyan? bigla na lang meron akong, yun na may Uh-huh. papaano ko ba sasabihin sa'yo 'to na Hmm, yeah. So, from tourist nag-convert ako sa student para I ma-maintain see. namin yung status namin. Oo, oo. Kailangan Pero ikaw, ano yung pinaka-struggle, sa pagiging, student visa? Ano ba yung mga rules pagdating dito para lang sa kaalaman kung may mga, baka mamaya marami ng Pilipinong biglang magpunta at magtu-tourist papunta ng Amerika, puwede oo pala sir, maging gusto ko estudyante. gusto ko So gusto kong we cannot blame them, 'di ba, na parang sabi ko nga lahat naman lalo sa panahon ngayon na diyan sa Senado medyo hindi okey, 'di ba? Parang lahat na lang gusto na mag-migrate sa ibang bansa para baka mas maganda yung ano, oo. yung chance natin, oh, 'di ba? So, kayo sir, ano yung ano, kumbaga ano yung pinakamahirap na pinagdaanan, ninyo para na bago makapagsimula ng negosyo? Obviously sabi mo nga tourist visa tapos nag-convert, nasa US na kayo, naging student visa kayo. Diyan ba sa US allow kayo magtrabaho 'pag student visa o hindi? Kasi dito sa UK, may mga Depende, students visa mm. rin na nanggagaling sa Pilipinas papunta rito pero allow sila magtrabaho ng 20 hours a week. Which is then, legal yon. So diyan ba sa US pagka may student visa ka kailangan talaga mag-aral ka bago ka makapagtrabaho? Ang diskarte, ang ginawa ko as from tourist kailangan ko Hmm, mag-convert ng student. mhm. Yun yung medyo ano, eh, kailangan mo siyempre gumawa ng paraan para ma-maintain mo yung mga bills mo. Yeah, So, ang tagal ko nag-student Kuya Vic, eh. mm. Sa mga almost 7 years. Na Halos estudyante, pasuko na ako na nun, estu oo. Oo, kasi siyempre may mga ang pinaka-challenge niyo niyan yung babayaran mo yung apartment mo, yung mm, pagkain niyong mag-iina, mm. siyempre yung, tuition fee mo din sa school. Biruin mo Ilan yung mga bata? Ilan anak niyo sir? bale, yung That time nung dumating ka diyan, dalawang babae? Nasundan pa ba? Okey. dalawa lang. Hindi, isa lang na dumating, yung pangalawa dito na. 'Di ba parang si Sir Aldrin kahapon, Sir Aldrin sabi niya, the reason na hindi naman siya talaga dumaan sa gano'n kasi dati siyang, station, DJ o ano sa FM, station, which is kilala sa kanilang lugar. Tapos pagdating sa Australia maglilinis ka, magmo-mop ka, 'di ba? Pero hindi niya naman kinasanayang trabaho 'yan pero ginawa niya 'yan for the sake of sana, balang araw hindi naman forever. Ikaw sir, saan kayo humuhugot ng kumbaga, 'di ba? Kasi hindi mahirap, parang nire-risk mo 'yan although kasama mo yung buong pamilya mo diyan, 'di ba? Na pati 'di ba, pati yung mga bata. Um, ano yung nasa isip mo na balang araw maayos, saan ka humuhugot ng lakas ng loob? Kasi sabi mo nga tama yun, 'di ba? Kasi estudyante ka tapos kailangan mong humanap ng pera para para may pambayad ka sa renta, 'di ba? Yun yun, eh. So, tell us about ano, the story about yung struggles mo, during that time kasi hindi biro yung 7 taon boss kasi hindi naman masu-survive yun ng wala ka talagang kikitain, 'di ba? Kailangan mong gumawa ng paraan Kuya Vic. Yung Oo, naging, nag bumubuhay sa'kin
Kasi Hmm, actually pasuko na ako nun, eh. Sabi ko sa misis ko, parang mhm, napapagod na ako, mag mm, out of status na tayo, mag-TNT na tayo. Ayaw yeah, niya. mhm, Kasi talagang minsan sa tagal, parang wala ka ng inaantay, nasasayang yung binabayad mo sa school. Ang hirap, mhm, walang way na para magkaroon ako ng papel dito. mm, Pero 'pag naiisip ko yung anak ko, yung panganay ko, hindi niya option yun, eh. Hindi niya, na dito malilimit kasi yung ano mo, eh, yung, dapat mong gawin kapag mm. wala kang papel, eh. So, Well, definitely at saka medyo hindi okey 'yun, 'di ba? Kasi nga hindi mas talaga gusto okey yun, natin hindi lahat mas talaga as okey possible yun. mas legal, 'di ba? Parang yung Hmm, ginawa mo nga is tourist visa ka, which is 'pag tourist visa hindi naman talaga puwede magtrabaho. The fact na kung na-convert ka ng student visa, which is, for the sake of applying in proper kung ano man yung daan at nabigyan ka nun, siguro naman may mga proseso 'yan. Pero ang ibig ko sabihin, sir, 'di ba, hindi talaga madali tapos sabi mo nga tumadaan yung panahon tapos hindi naman mahirap talaga makapag-ano kasi hindi ka makapaghanap ng trabaho na full-time, tama ho ba? So, totoo po yun. part-time job lang. So, which is then lahat kayo ba, yung misis mo nagtatrabaho that time o ikaw lang? Saan lang nanggagaling yung source ng income? So, siyempre, Hmm, 'yan, kailangan mong gumawa ng paraan. Yan yung mga hmm, kailangan naming, maybe hmm, naglinis din po ako, naghugas din po ako as a yeah, caregiver. yeah. Hmm, Oh, marami tayong galing mga din ako kababayan sa at sa'kin, construction parang nasa worker. kaalaman ng lahat po ano, ang dami sa pag-i-interview namin, in the last year also ano, may mga na-interview tayo. Sabi ko nga isa 'yun magpapatunay yung kahapon din tayo lumayo. Tapos yung isa dito sa UK, same thing 'di ba, nag-graduate pa ng, UP, oh 'di ba? UP Diliman pagdating dito magkukuskus ng banyo sabi nga niya, 'di ba? Pero marangal 'yun, Kaila eh, at ang importante ron kasi that's is temporary lang 'yan, hindi naman 'yan forever para sa'kin 'di ba? So, ikaw sir, ano yung sabi mo nga mas ginusto mo na, pasuko ka na pero mas pinili mong magpatuloy lang para sa pamilya at sa mga bata dahil nandiyan na kayo, eh, 'di ba? Sayang naman kung pipiliin mo na mag-TNT ka which is mas delikado 'yun made-deport kayo lahat 'pag nahuli, 'di ba? So, may pangit. kaba ka, may kaba, Oo, kakaba ka oo, baka everytime, oo. oo. Tapos, So ngayon tama yung piliin na maging legal, although talagang struggles, 'di ba? So kuwento mo lang sir sa amin, 'di ba? Hindi kasi madali 'di ba kasi unang-una may renta, may tuition yung mga bata, pagkain pa, 'di ba? Tapos insurance, hindi ka totoo naman yan. makapag full-time na trabaho, eh, medyo mahirap talaga. So yung misis niyo ho ba Wa nagtatrabaho din that time o ikaw Opo, lang? nagtutulong po kaming dalawa. So, Mm, dumidiskarte kami, 'yan. Lahat, 'wag kang mamimili ng trabaho. mm, mm, Tapos, kung minsan, talagang sinasagad 'pag nag-aalaga ako, mm. minsan construction worker, galing din Paiba-iba. ako sa kusina dito sa may, diyan sa New York. Trabaho din ako sa tagahugas ako na Mhm, lahat, halos lahat, kailangan mong pasukin para mairaos mo yung ano, eh, yun yung mga challenges, eh, mairaos mo yung pamumuhay ninyo, eh. mhm, mhm, Actually nag-apply na rin ako, Kuya Vic, sa Canada. Kasi ang tagal ko na nag-i-school. mm, Na-interview na ako, nag-sign na rin ako ng contract, nagbayad na rin ako ng 1,000 Canadian. mhm, Pero ano yun, sa Yellowknife, yeah. parang So ang sa, ibig mo restaurant. sabihin, so are you still kasi nga na parang naiinip ka na, it has been a long time na student visa ka. Parang naghanap ka ng opportunity para magkaroon ka ng working visa sa Canada. Parang yun ba Opo, yung opportunity? Oo. opo, Kasi mabilis po. parang ang iniisip mo that time, parang hindi naman yata ako mako-convert sa green card. Yun ba yung nasa isip mo? Totoo po yan. Kasi, Okey. hindi naman ako nurse, hindi rin ako Oo. engineer, IT. Kasi skilled So, worker yung nabibigyan ng s mga green card. totoo po yan. Pero yung ano, paano dumating yung opportunity kasi ngayon green card ka na, 'di ba? So, Ang thank you nangyari Lord, niyan, 'di ba? So, ang nangyari hindi ka niyan, naman mabibigyan ng green card ng hindi ano yan, eh, ng hindi ka dumadaan sa legality. In other words, so kumbaga yung hirap na pinagdaanan mo part ng ano yon ng journey pero, hindi madali, at, the fact na nalagpasan mo yon eh, ano yan kumbaga kaloob sa'yo 'yan, 'di ba? Kasama dasal at sakripisyo, kaya kung nasasaan ka ngayon, eh, dahil din sa'yo 'yan, sa pagtitiyaga at, pinaghirapan mo kumbaga, ika nga, 'di ba? totoo po yan, Kuya Vic. So, So, one time, mhm, go ahead sir. bale nag-sign na rin ako ng contract sa Canada and the same Mm, time,
may na-research si misis about sa Indeed na EB3, akala niya nga scam, eh. Kasi dalawa pala yun, EB3, Mhm. professional para sa mga nurse injury at saka unprofessional, yung mga Okey. worker factors, mga, Factory workers, parang mga ganyan or factory constructions. workers, mga janitor, yun, unskilled yun. Yun, Mhm. nag-apply kami dun Kuya Vic. Kaya I ako see. from New York napunta Mm. kami sa Atlanta, Mhm. gawa nung ang nag-sponsor sa'kin isa factory worker. Galing. So, chicken factory worker Kuya Vic. So, Mhm. nauna ako ng 1 year dito Bago sila sa pamilya New York. oo. Andun kasi yung pamilya ni misis sa New York pa. So, ako muna Okey. nagpunta dito, nagtrabaho ako sa chicken factory. Mhm. Grabe Kuya Vic, sa hirap. Oo. Dumating ako dito sa Georgia nasa mga 220 pounds, paglabas ko ng 1 year sa chicken factory, halos 180 pounds, laki na pinayat ko. Dahil mahirap. Halos Oo, 3 beses ako magpalit ng damit sa umaga sa basa ng pawis. grabe. So, well, 'di ba nagbunga naman. So, at least sa pagtitiyaga. So, 'yan yung mga isang struggle talaga pero, ngayong nalagpasan mo na 'yan. So, ano yung ano, kailan dumating yung point na magkaroon ng opportunity para pumasok ka dito sa food business? Papaano nangyari 'to? Sa New York pa lang Kuya Vic, dumidiskarte Pangarap mo ako, na? nagtitinda ako ng mga frozen food, siomai, Mhm, longganisa, tocino, mhm. tapos nagpapa-order ako sa online, dine-deliver ko Yeah, din po yun Kuya Vic, oo, dun pa lang. Dun pa lang sa New York nagbebenta na ako ng pagkain, okey, okey. oo. Tapos, nung pumunta ako dito sa Georgia, sa Hmm, factory worker, 5 days kasi mm. yun. Tapos, Green card ka na nito, naka-green card ka na nun? opo, green card na ako nun, oo, lumabas na yung, Okey. working permit ko kaya kailangan ko na magpunta dito. Matagal din Mhm, ang proseso Kuya Vic, eh. mhm, Yun yung gusto kong malaman ng mga, student na may mhm. chance na pupuwede kang mag-convert sa, EB3. Okey. Matagal na proseso pero antay lang. Sa student to EB. So, but anyway, so ang maganda lang dun kasi nga, 'di ba, nakaka-believe lang na nagdesisyon kayo na mas pumili ka ng parehas o paraang tama para mag-stay diyan kasi kaysa sa dun sa TNT option para sa meron din naman 'di ba, kung hindi naman natin masisisi may talagang gano'n na kumakapit sa patalim 'di ba, na mga kababayan natin hindi naman natin sila masisisi kung gusto nila mag-stay at pinili nila 'yon. Well, dun Opo, nakakatakot talaga 'yon 'di ba, sa isang option po bagay. nila. Anytime puwede kang mapauwi. But anyway, congratulations dahil nakapagtayo ka ng negosyo. Ngayon balikan natin sir yung ano, struggling dun sa chicken factory, mahirap talaga trabaho diyan. Tapos ngayon, papaano dumating yung point na mas naisip mo kung sabi mo nga sa New York nagtitinda ka na, paano yung transition sir? Para lang dun sa mga kababayan natin na maaring struggle din tapos papaano magsisimula at, 'di ba kasi sa'kin ang daming gusto magnegosyo, 'di ba? Ang kadalasan natatakot. Kasi, bukod sa hindi ka nasa Pilipinas, 'di ba, pero nasa ibang bansa ka. Pero ikaw sir, ano ba yung ano, ano yung kumbaga sa proseso ng pagnenegosyo diyan sa US, ano ba dapat ang unang hakbang para makapagtayo ka ng isang negosyo, kay restaurant 'yan or kahit na anong business? Anong unang proseso? Kasi dito sa UK, sobrang madali magtayo ng negosyo, as long as 'di ba kasi sa Pilipinas ang proseso dadaan ka sa barangay, susunod sa munisipyo, tapos sa DTI. Ayun yung proseso tapos bago ka pa makapag-apply marami ng nagastos tapos ang tagal pa, 'di ba? Dito sa UK, online lang namin ginagawa 'yon, in a matter of ano, siguro 2 oras puwede ka ng magtayo ng, negosyo na registered na 'yon dito sa Companies House na tinatawag namin. Bilis lang. Ang galing ng system nila tapos hindi masyadong ano, magbayad ka na puro online lang, wala ng pila, lahat. Diyan sa US ba madali lang magnegosyo sa tingin mo? Madali lang din Kuya Vic, madali Uh-huh, lang din Kuya Vic. oo. Ang ko lang dapat, yung business na gagawin mo dapat yun yung alam mo, At saka gusto mo, oo, 'di ba? At gusto mo. passionate ka 'Wag yung kumbaga. dahil trending, gagayahin mo, parang ano yun, eh. Kasi yung restaurant ko ngayon Kuya Vic, Mm. nagtrabaho kasi ako dun sa kanila, na sideline ako nun.
5 days ako Mhm. nagtatrabaho sa chicken factory, tapos Mm. suma-sideline ako sa kanila Sabado, Linggo as a helper dun sa restaurant. So, Ng ilang taon niyo nag-sideline ako ginawa dun. 'to? Mm. Ilang taon niyo ginawa yung pagiging ano, kumbaga side hustle niyo yung restaurant as a part-time job, ilang taon kayo nagtrabaho dun as assistant sa restaurant na 'to? 1 taon din. Oh, one year Okey. lang ako nag-work dun sa chicken factory, then 1 year din Mhm. ako nagtrabaho kasi yung So, bahay na kumbaga double job, 'di ba? Karamihan naman sa ating mga OFW talaga, hindi na tayo 'di ba, aminin na natin minsan, tatlong trabaho na kulang pa rin, hindi pa rin sapat yung pera, 'di ba? Kaya nga minsan 'pag nasa Pilipinas ka mali yung paniniwala na 'pag nasa ibang bansa ka ang sarap ng buhay kasi maraming pera, 'di Oo, ba? Kuya Vic, hindi grabe, minsan 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 ginagawa kong 8 days a week 'Di ang ba? pagtatrabaho dito, suma-sideline pa ako kay Kuya Pocholo Budol na yun, eh, 'no? Yung magbaba kami ng nagsasabi ng sa Balikbayan Pilipinas. box. Oo, 'di ba? Parang 'pag nasa Pilipinas ka at, masarap ang buhay sa ibang bansa, masarap kapag ano, siguro pagka talagang sobrang, kumikita ka na ng ano, ng maayos at na negosyante ka na na talaga namang masasabi mo na 'di ba? Dumarating tayo dun sa point na yun pero yung una talaga mas maraming struggle, 'di ba? Parang ikaw, parang dumaan ka talaga sa sobrang hirap nung pinagdaanan mo tapos ngayon nalagpasan mo na at nakapagtayo ka ng negosyo. Gusto ko na lang malaman sir, paano mo naitayo o yung opportunity paano dumating? Eh, kasi kahapon yung isang, guest natin actually na-offer sa kanya yung mga restaurant pero may nagsara din. Yung una na-offer sa kanya tapos hindi niya rin tapos parang natuluyang nagsara tapos lumipat siya ng ibang lugar. Tapos gano'n ulit, same thing parang replay lang, eh, 'no? Tapos pero yung bandang huli nag-iba lang kasi nga hindi niya man kayang bilhin, pero nag-insist talaga yung may-ari hanggang sa mapunta sa kanya yung restaurant. So, napakasuwerte. Ikaw, sa'yo, yung restaurant na pinagtrabahuhan mo, yun din ba yung napunta sa'yo o nag-build ka ng sarili mong restaurant from scratch? Yun din po yung restaurant na nabili ko, yung pinagtrabahuhan ko. Gawa 'Di ba, nung parang ang ang mga galing, 'di ba? may-ari yung Oo. may-ari po kasi parang ano na, pa-retired na siya, graduate na po kasi yung mga anak niya. So, Pilipino binebenta may-ari niyan o hin Pilipino din po, si Ate Vicky, siya po yung may-ari ng Kuyas before, tsaka si Kuya Pocholo. So, matagal na yung restaurant, Kuya Vic, nasa mga 12 years na mula nung tinake over ko, eh. okey, So, okey. oo, tapos, nakita ko nagtrabaho ako dun, tapos Hmm. sabi sa'kin ni Ate Vicky, binebenta niya na yung restaurant. So, kinausap ko So si misis, patapos oo, na ilang yung ilang yung kontrata ko nun, empleyado eh. nun? So, kumbaga kasi parang 'di ba, para kasi hindi na yung may-ari kasi niyan usually hindi naman o-o-offer 'yan kung hindi nakitaan ng potensyal ka, 'di ba? Kasi kung kunyari meron kang sabihin mo ng 5 empleyado o 10 empleyado para ma-offer sa inyong lahat 'yan, hindi naman siguro lahat i-o-offer niyan. Yung may-ari siguro Oo. pipiliin niya muna, "Oh, ito baka po puwede 'tong mag-take over o ito." So, kuwento mo lang sir, paano nangyari? So, nakita niya kasi yung galawan ko na tsaka galing Mm, ako sa restaurant, Kuya Vic, eh. Dati pa lang, ah, puro, service na ako mm, galing talaga sa hotel. mm, So, mm, nakita niya na may potential, kinausap ko si misis, sabi ko, hmm, ah, "Puwede bang tulungan mo muna ako diyan? Tulungan mo muna ako dito, mhm, baka feeling ko kaya natin patakbuhin yung restaurant." okey, So, yun, binili namin yung restaurant, mm, tapos sa awa ng Diyos, Kuya Vic, napakahirap sa first 6 months sobrang hirap. mm, Sobrang hirap. Andiyan yung mga struggle, yung mga, comment ng mga tao, tapos, yung mga pagkuha ng permit, sa mga challenges 'yan. Pero okey naman, naging okey naman lahat. Tapos siyempre matagal matagal na rin yung restaurant, so yung mga ibang gamit, so siyempre limited ano ka rin, budget ka pa nun, eh. yeah. So Pero yung so mga yu permit 'di ba, so parang ililipat na lang sa pangalan mo kasi nandiya-diyan na yung Opo, brand and opo. everything. So yung mga Yung permits mga din, renewal na lang din yun pero ililipat na sa ibang responsibility kasi ikaw na yung magiging may-ari, 'di ba? Opo, yung mga inspection. Sir ano, so yung offer ng ano, so papaano yung transition ng, kasi minsan yung iba 'di ba, maraming nagbebenta hindi lang naman sa restaurant, may mga businesses din talaga na nabebenta o nagkakaroon ng opportunity yung mga employees na maopera ng ganyang offer. Dun sa case niyo sir, papaano yung bayaran? Kasi hindi din biro mag-invest sa restaurant kasi yan talaga yung pinakamalaking investment 'di ba? Bi Binili ko 'Di ng ba? 50,000, yun yung last money namin, Kuya Vic, sugal. USD, $50,000. $50,000, oo, yun yung naipon namin sa buong pagtatrabaho namin, Kuya Vic. So, may savings ka ng 50,000 tinodo mo yon para dun sa Sugat business nang hindi mo talaga alam kung may kung kasi yung may-ari pero yung may-ari kumbaga tumatakbo na ng 12 years so parang ilang taon na sa'yo ngayon 'to?
Mag-aapat na sa August. So kumbaga nasa 8 years tumatakbo ng survive na kumikita rin. Sila ba nung yung unang may-ari bago mo nabili, sila din ba part ng, nagpapatakbo ng negosyo o operator lang sila na may mga empleyado o involved sila mismo itself sa Involved trabaho? din sila, Kuya Vic, involved din. O kasi karamihan sa mga restaurant owner 'di ba, mas madalas sa madalas, nagtatayo ng restaurant para maging negosyo at the same time sila na yung magtatrabaho dun sa restaurant. So kumbaga, ito nga yung tinatawag yung pagkakaiba ng self-employed saka dun sa mga business owner operators talaga na nagtatayo ng mga restaurant na hindi talaga sila nagtatrabaho pero sila yung namuhunan, sila yung may alam, sila yung nag-train ng mga tao, sila yung nagha-hire tapos sinusweldohan lang yung mga tao. So in your Opo, case, oo, sa inyo kayo involved mismo so ikaw yung ngayon ikaw yung, chef, 'di ba? opo, Tapos ikaw bale din yung kami manager at the same time. totoo po, Oo, kami ni misis po, hmm, owner operator. yeah, Ak oo. Tapos at the same time involved kayo sa daily operations. yes, totoo po 'yan, lagi 'yan. Ako in charge sa luto, sa Mm, operations, si misis, in charge sa marketing, mga paperwork, social media na. yeah. So, sa tingin mo ba in the next few kasi 'di ba parang lahat naman tayo nangangarap eventually ng magkaroon ng passive income. So, sa tingin ko para maging passive income 'yan, sabi nga ng karamihan 'di ba, madalas ko nauulit 'to rito sa ating programa na yung, stages ng, pagnenegosyo once na yung OPEX, ng o operational expenses ng isang business, eh, stable na at umabot ka na sa year 5 o year 7, 'di ba, between those years, eh, dapat ang pinag-uusapan expansion. So, kayo ba kinonsider niyo yung growth ng business? Kasi yung business daw kapag walang growth or kung o hindi na kumikita naman normal, dapat nag-iisip tayo papaano pa ba lumaki? Ano pa ba yung chance para mapalaki? Kasi nga marami naman talaga 'di ba kasi high-end, low-end o mid-range na restaurant 'di ba? Talaga na maraming branches, yung iba naman talaga yung may-ari mismo hindi talaga involved sa daily basis ng operations pero sila yung may-ari at tumatakbo yung negosyo ng kumikita sila dun sa profit na, 'di ba? Kayo sir, Totoo po saan niyo 'yan. nakikita papunta itong inyong restaurant in the next few years? Ano yung plano niyo? Definitely andiyan pa rin build up Expansion, ng another branch expansion natin. kadali. Mm, oo. Oh, number 1 'yun, 'di ba? So, bukod sa paghahanap ng tao sir, ano pa yung mga struggle sa restaurant para lang sa kaalaman ng magtatayo ng baka sakali may nanonood sa atin na gusto mag-put up din ng restaurant or bumili din ng restaurant, para lang sa kaalaman nila, ano yung pinaka-challenging part, bilang isang, restaurant owner o 'di ba, na ikaw mismo i-involved sa daily operations ng restaurant? Yung una sa lahat dapat may goal kayo. Ano ba yung goal Uh-huh, ninyo? Ano ba yung gusto niyong ma-achieve? Kasi ang goal ko, tatlo yun, eh, bago ko binuksan yung restaurant ko, tatlo yung goal hmm, ko, eh. mm, Dapat fast service, mabilis, mhm, value for money, mhm, tsaka yung cleanliness. Yung tatlo na yun, mhm, paikutin mo lang, paulit-ulit lang. So, mm, dun nakilala ang Kuyas. Dahil, okey, alam mo yun, siyempre gumastos ka ng magkano, $10 o mm, $15. Siyempre that mm, quality yung ibinibigay mo sa kanila. yeah, Tapos at the same time mabilis, siyempre ang mga Pilipino na 'pag gutom yan laging nagmamadali yan, dapat mabilis ka din. oo. Oo, So majority of fresh. your client, would you say na Pilipino lahat karamihan sa mga client sa kliyente mo? Would you say 90% is Pinoy or may mga ibang lahing kumakain na rin? 70% Pinoy, may mga, client Yung din ako iba ng mga halo, ibang yung lahi, 30%. oo. Okay. Oo, So, okey tama yung sinasabi mo sir, 'di ba? Kasi yun talagang isang nagiging hindrance ng ano 'no, ng mga restaurant yung pagha-hire ng tao. Kahit naman saang negosyo, yung expansion talaga dun nagkakaproblema sa paghahanap ng team. Ah, ang alternatives kasi, 'di ba, pupuwede mong magtayo ka ng branch pero, franchise model na yung magiging business, 'di ba? Kasi nasa iyo na yung blueprint, eh. Nasa iyo yung totoo po papaano yan, totoo paikutin yan. yung menu and everything. Then you are someone na, not necessarily mag-expand ka ng, franchise. May dito sa UK, hello dun sa mga business owner ng part ng De Cocina dito sa UK, 'di ba? In a span of, 2 years and a half o 3 years, 4 na branches sila. So congratulations sa mga, kaibigan natin dito sa UK na ayan 'yun. So pero 'yung Galing, sa kanila, magaling 'yung sistema.
Kasi nga sabi ko nga bago pero first time na natin narinig. Dati karamihan kasi, yung mga investors is either franchise or 'di ba, para maging part ka ng company. So dito binigyan sila mga investor puwede. So kunyari may pera yung kakilala mo, interesado mo gumamit ng brand, so they can consider it as a investor. So parang may share ka sa company, then parang gano'n yung sistema. I mean, hindi ko exactly alam kung papaano, pero ang galing nung ginawa nila kasi para makapag-put up ka ng 4 na branches tapos hindi biro yung renta rin dito. At, ang galing lang. So, kayo ba, 'di ba kasi sabi ko nga hindi masamang subukan yung mga it doesn't mean na pagka bago o wala pang gumawa ng iba na ikaw yung unang gagawa ay puwede rin maging successful, 'di ba? Opo. So ikaw sir, kinonsider mo ba na yung iba sa mga team mo na baka gusto rin magtayo o sige bigyan kita ng pagkakataon, pag-usapan na lang natin yung, share o ikaw na yung matakbo niyan kung nakikita mong Oo, potential yung isang mga kasamahan mo. So that's another way of expansion, 'di ba? Kasi not necessarily ikaw mamuhunan ng malaki, pero yung branch na gagamit ng pangalan mo, dalawang bagay, para sa akin. Yung isang konsepto na parang franchise at saka yung konsepto na sinasabi ko nga investor na gagamitin yung brand, yung konsepto mo parehas pati yung mga menu lahat, ituturo mo sa kanila. Then you can just look for location tapos investor sila. Alam mo ibig sabihin? opo. Or Mhm, pupuwedeng share mhm. share dun sa profits. Kasi ang daming puwedeng gawin na sabi ko nga, minsan kahit hindi pa yun yung ginagawa dati puwede pa rin maging successful katulad lamang nung ginawa dito sa Di Cucina dito sa London. Kasi ang galing nila. Investors yung mga hinanap nila at, may mga nag-invest tapos naging parte sila ng negosyo nila. Yun ang ganda ng konsepto lang, nakakatuwa. So kayo sir, Marami saan niyo nakikita yung mhm. ano in the next, shall we say next 2 to 5 years, next 2 to 5 years saan mo nakikita papunta itong si Kuya's ano, restaurant? Maraming way Kuya Vic na para Mm. makapagnegosyo. Alam mo ang nagiging problema kasi yung sa Mm. sarili mo, eh. Yeah, Ikaw yung naglalagay ng barrier limitasyon. sa sarili mo, oo. Oh, tama, Yung tama. takot na yun, yung takot na yun. Oo. Pero 'pag yun ay nalampasan mo, Kuya Vic, Mm. ah, makakamit mo yung mga pangarap mo, eh, Mm, oo. mm. Yung pagba-branch, oo, maganda yan pero hanggang hanggang saan Kuya Vic? Yeah. Yeah, kasi, po kasi it's a time consuming. Mhm, mhm. Sa time consuming yung siyempre, kailangan mo ng oras din sa pamilya mo. Okey naman sa akin, Mm, sa estado ng, pamumuhay ko ngayon, okey naman may time ako sa mga anak ko, sa pamilya ko. At the same mm, time, mm. ah, andun pa rin ako, hawak ko yung oras ko. Yun ang kagandahan pagka may Yeah. sarili kang negosyo, hawak mo yung Mm. oras mo. Siguro So 'pag kung sinabi mga mo bang when mhm, you say, hawak mo yung oras mo, kapag hindi ka pa pumasok kung mukha ngayon siguro tumatakbo yung operations kahit wala ka dun may mga tao ka na tuloy-tuloy yung, tumatakbo ika nga yung negosyo kahit wala ka opo, pero magkaiba yun. So, can you say na parang sa ngayon you can go for a week or two, um, to go for holiday na yung mga tao mo maaasahan mo na tatakbo yung negosyo? opo Kuya Merong Vic, ganun ba? yeah. Ang Sa totoo galing. lang, meron akong, Oo, kahera, meron akong uh tagaluto, meron akong, dishwasher. Ilan Yeah. na yung staff mo ngayon? Sa ngayon tatlo. Okey. So Regular ibig sabihin days you consider that, pag, ano puwede na 'di ba na parang, kahit hindi ka makapasok hindi hihinto yung operations. Kasi yun yung opo, madalas 'di ba na parang may karamihan, na 'pag wala ka hindi natatakbo yung restaurant, yun yung maling mindset. So dapat kasi kahit wala ka, eh, dapat tuloy ang operations at, 'di ba kasi hindi natin alam 'di ba kung gusto minsan medyo masama pakiramdam 'di papasok sa trabaho wala na. Yun yung sinasabi ko na 'pag nagtatrabaho ka, same thing 'di ba? Actually mas maganda pa yung 9 to 5 kasi 'pag hindi ka nakatrabaho, eh, may off-sick ka, may bayad pa yung sweldo. Pero 'pag sa restaurant tapos hindi ka nakapasok tapos wala ng operation, wala ng kita, sayang. wala Eh, na. yung Totoo yun, renta mo, yung, overheads mo, yung lahat, yung bills hindi naman mababago, eh, 'di ba? yun ang kagandahan sa business na Mm, restaurant na kapag ang, may-ari siya ang owner operator, kahit na mag-resign yung kusinero mo, kahera mo, mm. tatakbo, hindi mabibitin ang operation ninyo. Yeah, okey, Yeah. ang galing. So, sabi mo nga sir, ilang taon na sir? Ilang taon na sa'yo na? 4 years? Magpo 4 years Oo, na? magpo-4 years na po, magpo-4 years Ang na po galing, sa oo. August, oo. So, So
And then parang yung expansion hindi mo pa nakikita sa ngayon, in terms of Gusto opportunity? namin ilang beses na namin pinag-isipan ni misis, bumisita na Oo, rin kami sa mga ibang, naghanap na rin lugar, kami ng mga puwesto, location. location. Ang challenges talaga namin yung team. Okey. Kasi Yan, sa'kin na kailangan mo nakikita na ko in my mapagkakatiwalaan. humble opinion lang, I don't know kung makikita mo yung point, 'di ba? Kasi sabi ko nga, when you empower people kasi totoo naman yun, 'di ba, na mahirap talaga maghanap ng team. Pero kung yung team ay magkakaroon kayo ng, arrangement, kung hindi man franchise, sabi ko nga, you empower them. So you trust them to, be part of the business or the company itself. Kasi 'pag empleyado lang, medyo mahirap, 'di ba? Kasi talagang makakahanap naman, pero medyo mahirap yung ibibigay yung 110% ng empleyado kasi. Pero don't get me wrong, may mga empleyado din naman talagang bigay todo. Kasi ikaw nung ikaw empleyado, diyaan sa restaurant na yan mismo, malamang yun yung nakita sa'yo na you're doing a great job tapos nakita nila na talagang passionate ka, baka ito yung potential na makapagpatuloy. Ilan ba kayo na-operan by the way, boss, ng, opportunity na bilhin? Ako lang po, O ilan ako kayo lang dating po. empleyado? 4 din po kami, 4 Oo. So sa tatlo lang din kapatid niya. talaga. Okey. So ibig sabihin talaga yung restaurant para tumakbo dapat may 3 tao on the daily sa operations, 'di ba? May kaha, may kusinero, at may Mhm, magse-serve. 3 yan, 4 Oo, kapagka Biyernes, Sabado, Linggo. dapat 4. So which is dun kailangan kayo ng Oo. So yung misis mo sir part ng company, sabi mo nga sa admin naman siya at saka sa social media? Oo, Yes, yes, sa harap siya, okey. minsan siya yung kahera, gano'n. Tapos may trabaho pa sa iba si misis, wala na? Wala na, full-time po kami Kung dito, full-time na rin kayong dalawa diyan, so full-time which po is ang kami galing. dito. Okey, galing. So sir, advice dun sa ating mga kababayan kung may mapapayo ka na baka may gusto rin magtayo, ano yung pupuwede nila gawin, saan sila magsisimula kung gusto magtayo Una ng restaurant? una sa lahat, Mm, yung takot sa sarili mo tanggalin mo yun. mhm, Kasi, subukan mo, walang walang mawawala hangga't mm, bata ka pa, hangga't tama, bata ka pa. mm, Tapos, alam alam mo dapat yung ginagawa mo, gano'n. Lagi mhm, kang, siyempre yung gabay, lagi kang manalangin sa Ama, na gabayan ka. mhm, Tapos siyempre yung asawa mo, yung pamilya mo, yung mm. suporta nila. Tapos sa pagbi-business laging ko sinasabi din sa mga anak ko kung mag-business kayo, kasi walang limit Kuya Vic, Yung ang income. ano hindi oo, 'Pag ang sinikagan income. mo mas maraming pera, 'di ba? Kaysa dun sa 9 to 5 na naka-ano yun, naka-cap yung income, 'di ba? Ah, Sipag. Kaya lang 'pag negosyante naman, ayun nga sinasabi ko sa umpisa, definitely hindi lang 8 oras 'yan ang igugugol mo diyan. Hanggang gabi malamang hindi ka pa natutulog, may iniisip ka pa kung pupuwedeng gawin para ikabuti ng ginagawa mo, ika nga. So mas mahirap the fact na magsarili kang negosyo, hindi na uso yung 8 hours kasi minsan lagpas-lagpas talaga sa 8 oras yung trabaho. Pero at saka hindi rin madali, may pressure lalo na 'pag may mga minsan alanganin, wow, wala pang benta masyado tapos andiyan yung renta, alam mo yun? may nakakatakot So pa. so nung unang mga buwan, ilang ilang buwan na hindi ka kumita kasi napupunta lang sa sweldo at saka sa renta? Kasi normal Okey, yun, 'di ba? normal Habang 'yun pero kinakapa mo pero pa kasi 'pag nag-take over ka na nung una siguro gano'n din yung kinalabasan ng may-ari, 'di ba? okey, we started strong. Kumbaga talagang ginawa ko Hmm, lahat ng pakulo namin. Kuya Vic, in 4 hmm, months nabawi mm. ko yung puhunan. 4 months, galing, wow, 'di ba? So anong sikreto? Kasi tignan mo, sa akin kasi yung 4 months ibang level yun kasi 50K so parang 12,000 a month. Profit yun, ay hindi, I mean gross yun, 'di ba? Para mabawi mo yung 50K, gross yun, tama ba boss yung ano o Opo, sa profit yun? Kasi, ngayon 'di ba kasi 50K na investment in 4 months nabalik 12,500 a month. Parang tama ba kuwentahan ko? Yun yes. yung gross na Talagang, kinikita niyo. So, ngayon obviously, dapat ma-hit mo pa yung mas more than dun para kumita ka, para swelduhan. So, pagka restaurant owner ka ba, papaano niyo sir, sinuswelduhan yung sarili niyo o dun kayo sa profit? Papaano ba? Papaano ba yun? Para lang sa kaalaman ng mga nanonood. Kasi 'di ba 'pag 9 to 5 ka, swelduhan ka sa company. Yung solduhan pa kumpanya rin yung kami, magsusweldo opo, sa'yo. opo. Pagka ikaw ang operator at restaurant owner, sinuswelduhan mo yung sarili mo o Opo, papaano? worker po kami, yeah. Kasi kailangan Okey, po namin oo, para galing, oo. makapaghulog kami sa SS. Oo, Tapos, so ang isa pang tip ko Kuya Vic, hmm,
Go ahead. Ang bilin sa'kin ng tatay ko, Mhm. akala ko kapag nasa food industry ka, pagkain yung una mong binebenta, mali pala. Service. Yung pakikisama sa customer Okey, kuya, yan. Yung kaibigan, kaibiganin mo sila, yung pakikisama mo sa customer mo. oo. Ilan yung retention yung mga bumabalik? Tama yan sir, I agree 100%, 'di ba? Sabi ko nga, mas maganda yung restaurant mo na yung customer mo ay loyal na bumabalik-balik sa'yo kasi yun yung magdadala. So, kung meron kang, sa isang linggo meron kang 20 regular client na ang bills niyan ay nagwa-100, kwentahin mo na lang yun dun, yun pa lang meron Mas alam mo na yung weekly kita mo. So ngayon ang sekreto daw para mas maparami kung meron kang loyal customer na talaga namang binabalik-balikan ka, kung meron kang 10 dapat mag 10x yan, dapat maging 100 na loyal client na magpapabalik-balik sa'yo kasi dun talaga nakikita yung growth ng business. totoo So, kuya, Eric. 'di ba? So sa'kin kung meron kang pinakikisamahang 20 ngayon o 'di ba, 50, eh, doblehin mo pa para, 'di mas malaki yung retainer ng client na magpapabalik-balik sa'yo, eh, 'di mas malaki kita, 'di ba? Totoo Bukod po. dun sir, ano pa yung mabibigay mong tip na, dati yung mali mong paniniwala na akala mo sa masarap na pagkain pala, although given na yun dapat masarap yung pagkain mo, 'di ba? Oo, Pero hindi mali hindi pala yung hindi paniniwala sila na dapat yun, 'di ba? So, pakikisama, bukod sa pakikisama sa empleyado, pakikisama sa mga customers, ano pa yung dapat gawin para ma-sustain? Kasi sabi ko nga yan yung pinakamahirap patakbuhin yung restaurant talaga sa lahat ng negosyo, 'di ba? alagaan mo yung ano mo, yung mga tao mo, magkaroon ka ng Mm, malasakit. mm. Kasi ako, Kuya Big, galing ako sa ano, galing ako from down there. Yeah, I mean, working student ako sa Jollibee nung first year college ako sa Jollibee mm, Quiapo, mm, tapos sa Chowking sa mhm, Monumento, mm, tapos nag-Max restaurant din ako sa, SM North. oo. So, talagang food industry ako kuya. Simula pa nun, Sa oo, nanan oo, kumbaga tas Hyatt, nag-Hyatt hotel ako, so yung tas pag-handle sa'yo ng customer hindi na kumbaga hindi na bago, 'di ba? Kasi ako naging service crew din ako dati, not Jollibee nakakatuwa, pero eh. Ang dami 'di mong ba? nami-meet na mga bagong tao, Oo, on a tsaka daily wag kang basis. maging Pero wag kang ang pagkakaiba siguro ng service crew, 'di ba, sa Jollibee ka, iba 'yun kasi nga, eh, service crew tayo do'n. Pero 'pag ikaw may-ari mas iba. Mas iba yung pagmamahal mo sa mga customer, 'di ba? At saka yung Totoo po serbisyong 'yan. ibibigay mo mas kumbaga, well, lahat naman tayo nung nagtatrabaho tayo do'n, ako pinagdaanan natin diyan. Hello sa mga taga Tropical Hut diyan sa Cavite, 'di ba? Ah, dati muntik na tayong ma-regular diyan kaya lang do'n sa mga kasamahan natin, 'di ba, minsan parang sa Senado rin 'yan, eh, may mga inggitan, eh, gagawan ka ng kung ano-anong, recommendation na, 'di ba? Politiko, Pero ang ibig ko lang sabihin, tayo binibigyan natin yung 110% tapos 'pag nakitaan tayo ng, 'di ba, yung mga supervisor, store manager, so nagkakaroon ka ng chance ma-promote ka, 'di ba? So gano'n yung totoo po nangyari 'yan. sa'kin sa Tropical Hut dati na as a service crew, may mga opportunity na dumarating kasi nga you're giving your 110%, which is maganda, 'di ba? Kasi sabi ko nga kahit saan ka pumunta, kahit empleyado ka pa, 'pag binigay mo yung 110%, the chances are nakikita nila yun. Ngayon kung may-ari, ibibigay mo yung 110%, sino makakakita sa'yo? Yung mga customer na, 'di ba? So yung Totoo po mga 'yan, totoo po loyal 'yan. mong customer. So maliban dun sir, ano pa yung Mhm. ma-advice mo, o mga kumbaga, tips para, mas mapaganda pa at, mabigyan ng mas maraming opportunity itong mga kababayan natin kung gusto na mag-put up din ng restaurant, ika nga, o encouragement. Bale, sa'kin maraming, pagkakataon na Paraan. actually na paraan para, gawin nila kung ano yung, nasa puso nila, kung saan sila masaya. Magbubunga yun Kuya Vic, eh, mag-a-align Mm, lahat yun, eh, yeah, mag-a-align lahat yun, eh. galing. Tapos, tapos, siyempre i-research nila kung ano yung mga dapat nilang, gawin bago nila, buksan yung negosyo na gusto nila. O Mhm, gawin muna nilang simple, subukan muna nila, test the water. yeah, Lalo especially sa upang ngayon, Diyos ko po, grabe 'di ba? So, grabe kuya, yun pa lang para kaya ko bang ma-meet yun, naman? Oh my God, parang yun na lang yung pagtatrabahuhan ko,
Iyon yung isang ano, 'di ba kasi sabi ko nga restaurant, talaga yung sobrang laki ng overhead kasi 'di ba, tapos tumataas Oo. yan. In terms of price increase boss, ito isa rin 'to sa mga minsan nakikita nating, hindi naman problema pero minsan, mga kababayan natin natatakot mag-price increase sa mga product nila kasi nga iniisip pero whether we like it or not 'di ba inflation, 10% yan a year. Kailan ka huling nag-price increase in terms of, taas ng presyo kasi sabi ko nga kung sa isang araw bumebenta ka ng, 100 orders for example, kung mayroon kang 10 menu 'di tig-sa-10 bawat isa, whatever. Basta sa akin pumatong ka na lang ng ng tigwa $1 o whatever kung ano man yung currency diyan sa lugar ninyo. Eh, di 100 yon a day. So kung may isang linggo 500 yon. Minsan kasi parang 'pag tiningnan natin, although piso lang yung increase sa bawat menu, 'di ba, kung papatong ka lang ng piso, eh, teka babaguhin na naman natin mas maraming ano, 'di ba, di parang minsan yung iba takot kasi baka mamaya yung mga loyal customer natin umalis na lang dahil mahal na tayo. Kayo sir, ano yung mindset niyo sa pagdating sa pag-adjust ng price? Kasi marami tayong mga nakakausap na mga restaurant owner minsan isa yun sa pangamba nila na parang yung iba natanong ko, "Actually nag-increase kami 3 years ago na." "What?" Parang gano'n. So sabi Ba ko, it's not fair kasi nga tumataas yung supply 'di ba, yung supplier na totoo po binibili yan, niyo totoo 'di yan. ba, umaangat tapos ngayon dalawang bagay lang naman, it's either bawasan mo 'yan para maka-cope ka dun sa ano, otherwise talagang maaapektuhan yung kita. Minsan hindi nakikita yun, eh. So kayo sir, ano yung paniniwala niyo sa pagpa-price increase? I'm not saying na kasi ako isang isang wedding filmmaker ako, isang wedding videographer ako. Walang walang oras na nakastagda. Puwede kami mag-increase anytime kung gusto namin. It's a question of as long as may bumibili, ang rule of thumb ko nga 'pag may pumirma ng 3 kontrata, taas ulit. 'Pag may pumirma after 3 contracts, 'pag may pumirma ibig sabihin puwede ka na magtaas kahit linggo-linggo, eh. Kung may mabu ka ng 3 sa isang linggo, why not, 'di ba? O hindi Kayo sir, hindi in terms of sinusundan sa pagtataas ng presyo, ilan dapat? 6 months, a year o ilan? Kayo, ano depende yung Kuya Vic pattern? ako matagal ako bago magtaas ng ano, especially nung nagmahal yung itlog dito. Hmm, Hindi pa rin ako nagmahal ng leche flan Kuya Vic. Nagbawas yeah, lang ako, yung toppings ko sa palabok ng itlog, kinalahati ko lang. Pero hmm. kasi ang hirap, I mean struggle din yung mga customer mo, eh. I understand Dapat pero da the fact that na 'pag nag-increase ka kasi tignan mo, assuming that, your, loyal customer na bumabalik sa'yo, kung meron kang, I don't know how many clients yung nase-serve mo sa isang linggo. May database ba kayo? Nata-track niyo kung alin yung pinakamabili o ilang ano yung yes, 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 oo, so nasa system yes. 'yan, 'di ba? Nasa So, para system sa akin lahat, oo. kasi kung sabi ko nga in general, 'di ba, so kung meron kang 10 menu tapos sa isang araw 100 yung orders na nabibili, magtaas ka lang ng piso, that's $100 extra income on a daily basis kung nagsasandaan ka on average. Which is in a week, kung 100 sa isang araw, that's $500. Pero yung iba kamukha niyan, kung iba nga natatakot kasi nga baka mawala yung it's not true. Boss, angat mo yung presyo mo. I would suggest, highly recommend. Kailan huling nagtaas ka, kamo? 2 years ago? No, Kuya Vic, A year ago? Kung yung a year ibang ago, not too items bad. hindi lahat. Yeah. Yung mga ine-explain ine-explain din namin sa kanila yun, oo. Tsaka 'Di ba? So ramdam sa din akin nila kasi yun. boss, yung significant yung ano nun na, in my opinion, isa yun sa mga minsan natatakot dahil sa price increase. Ngayon kung bababaan ng presyo ang labanan, eh, di lalong nagkalugi-lugi tayo niyan, 'di ba? Totoo naman yan, medyo magsa-suffer naman kayo nun, oo. 'Di ba? So sa akin, yung piso na pag-angat hindi masama yun. 'Di ba? Kasi kailangan mo talagang iangat yun, 'di ba? Ngayon kung magiging dalawang $2, it could have been better kasi nga can you imagine kung 100, 200 is 1,000 a week. That will be 4,000 a Correct. month. 'Di ba? I mean 1,000 a month, 'di ba? So, malaking bagay yun boss, nang hindi natin masyado napapansin. But anyways, possible yun. So, sa ano yung ano kumbaga 'di ba 4 months nabawi na yung investment. So ngayon ano na yung mga napundar mo, Sir Patrick sa pagnenegosyo ng masasabi mo na
wow, dati ganito lang yung buhay ko, 'di ba? Ganito lang yung kinikita ko dun sa mga pinagtrabahuan ko tapos ngayon masasabi ko na kahit naman umabsent ako kahit papaano survive naman yung family, hindi na magugutom. Hindi ka na nag-aalala dati na iniisip mo saan mo kukunin yung pang-upa ng apartment. Ngayon ba after 4 years, nakapag-mortgage na o nakabili na ng bahay? Ano yung Naku, lifestyle na nabigay sa'yo ng negosyo niyo, sir? Para ano lang 'to, para lang sa makapag-inspire tayo ng mga 'di ba, mga kababayan natin na gusto rin magnegosyo, hindi para magyabang. Yun lang naman yun, yung oo, kaya ako gusto itanong. sa awa naman ng Diyos, Kuya Vic, kahit papaano, Mm, yung nung sinimulan kong, nung nagsimula yung Kuyas in 1 year, mm, nakabili ako ng, bahay. Ito, 'tong bahay namin ngayon at malapit galing. lang, mga 10 minutes lang sa tindahan. Uh-huh, Then wow, after 2 years, nakabili ako ng another 5 bedroom, malapit lang din. So yun, rental house naman yun. galing. So, may passive ka na. So yung bang, Opo. naka-mortgage yun, so yung kung magkano yung binabayaran mo sa mortgage, may natitira na para sa galing. 'Di ba? Yes, Yan yung yes. sinasabi ko na passive income na kahit di ka na nagtrabaho, diversify, 'di ba? Not necessarily expansion dun sa business Hindi itself, 'di ba? totoo yan, hindi lang Oo, so restaurant, may real diversify estate na ka kung rin. saan na pupuwede na hindi ka na masyadong kailangan ng oras at yun na yung kikita ng pera kahit natutulog ka. Isa yun, property. That's correct, kuya. So mayroon kang 5 units na pinauupahan, ano yung plano mo, sir, in the next few years time? Investment sa another property or investment sa another branch? Kasi obviously yung pera naiipon yan, 'di ba? So, Opo, opo, galing, dapat nakakabilib, ini-invest, dapat mm. Yeah, so hindi ko alam, baka another rental house ulit o maybe baka i-push na namin yung, gusto 'di namin. ba? So, pero kailangan planuhin at the same time, yun nga, courage pa, 'di ba? Oo, lakas pa ng loob Darating kumbaga tayo gano'n. diyan, Kuya Vic. Oo, dasal lang, siguro ang number one, magdasal tayo kung ano man yung gusto nating gawin at the same time take actions lang dun towards sa mga goals natin, 'di ba? So, Opo. ayan, sir, so sa ngayon bilang isang restaurant owner, ano yung natutunan mo? Kung dati isang service crew ka sa Jollibee at sa mga Chowking, baka naman yung mga nababanggit nating company diyan, 'di ba? Pati Anong tawag Max, dito? pati Max. So, ngayon isang may-ari ka na ng restaurant, ano yung tawag dito, ano yung mga natutunan mo kumbaga, in the last 4 years na masasabi mong, kung may mga mali na pinagdaan at naitama, 'di ba? So, baka sakaling may mga restaurant owner tayo na nanonood o sumusubaybay, baka sakaling makatulong din sa kanila, 'di ba? Oo, sa'kin gawin mo ng ano, positibong pag-iisip, Mhm, maluwag, hindi hmm, labag sa loob mo, hindi ka mapapagod, hindi ka mhm, mapapagod. yeah, Maa-attract mo 'yan 'pag lalo na kapagka, positibo ka sa mm, makikita ng tao 'yan, mhm, ganyan. 'Yan, lagi kang mag-iisip ng, na ahead of time, 'yan, yeah. So, 'yan ano dapat. sikreto mo nung nakuha mo yung kasi ang bilis ng ROI, 4 months talagang I mean nakakabilib yun, Oo, 'di ba? ibig ang bilis na Ano sa nagulat din tingin talaga, mo talagang oo, yung formats naman niya, Kuya Vic, talagang grind, buhay yan, hindi ka pa kilala ng mga tao, susubukan ka nila, eh, oo, oo, susubukan galing. ka nila. Oo, ano sa tingin mo yung sikreto, na binago mo nung kasi dati empleyado ka diyan, 'di ba? Empleyado ka diyan mismo sa restaurant Siguro na kung saan ngayon ikaw may-ari, yung dating may-ari, may binago ka ba sa sistema nila na hindi nila ginagawa dati para mas kasi sa tingin ko kung kumikita ng ganyang kalaki dati 'yan, hindi naman ibebenta sa'yo 'yan, eh, hindi, 'di Kuya ba? Vic, ibang-iba. So, dati Oo, kasi, ano sa tingin mo yung medyo naiba mo at nabago mo na baka sakaling makatulong lang dun sa mga restaurant owner din na nanonood, na in-apply mo diyan? Kasi yun sa'kin blueprint yun, eh, 'di ba? Ika nga, yun yung ika nga na 'pag ginawa mo yan at napatunayan mo, "Uy, it works." Ulit-ulitin mo man yan, alam mong gagana yan kasi napatunayan mo na yun sa sarili mo. Kaya nga sabi ko sa'yo 'pag napagtayo ka ng restaurant at nakita mo na, na-prove mo na, dadagdagan mo tama may challenging dun sa pagharap ng tao pero may get around it, 'di ba? Pero yun nga, yung blueprint na ginawa mong yung sikreto mo dun para kumita ka ng gano'ng kalaki o naggo-gross ka ng 12K para mabawi yung, 50,000 in a 4 months, ang bilis nun in my opinion, 'di ba? hindi, pero hindi laging gano'n, Kuya Vic, hindi laging Oo, gano'n. Siyempre oo, hindi laging oo. Pasko. Ano yung pinakaano So, sa restaurant, yung mga, ikaw kung may mabibigay kang tip, yung mga siguro, Kuya talagang Vic, downside ng restaurant, 'di ba? Kasi ngayon pandemic talaga lahat naman pinagdaanan 'yan, wala namang oo. walang exemption, 'di ba? So lahat ng
kahit malaking restaurant operators talagang sapul din sila. Maliit o malaki, independent or companies, 'di ba? Talagang tinamaan. Ikaw, ano sa tingin mo, kasi talagang proven 'yon na hindi tayo pandemic proof yung business, 'di ba? So Yung restaurant kasi Kuya Big dati ano, medyo, hindi na masyado social media yung mga may-ari, hindi naman may edad na, sakto lang. Pero uh wala silang Instagram, Facebook, okey, mga 'yun. gano'n, mga Pag-usapan natin website, yung social online media, sir. Oo, sa tingin orders. niyo ngayon, isa yun sa mga binago niyo kasi hindi sila ma-social media. So ngayon, sa tingin mo yung Facebook, Instagram, TikTok nakatulong sa benta niyo? Malaki. Malaking bagay Ayun, ang social, oo, media, kuya, oo. Kasi galing. makikita nila talagang, "Oh, eto pala yung ginagawa namin." Nakikita nila, "Oh, eto pala yung eto ang galing pala nila mag-cater." Kasi Kuya Vic, sa'min talagang, ang bumubuhay sa'min yung catering, sa mga, So nagke-cater wed kayo sa mga events, Kuya Vic, oo. corporate at saka private events, yun yung Yes, kini-cater niyo? Kuya Vic, So how do you schools. I mean, obviously, how do you guys market it, in may website, mayroon nagra-run ba kayo ng ads, paid ads Meron din, sa nagra-run meron kayo din. ng ads sa social media? Meron, Okey. Kuya Vic. Mga promotion, mga ganyan, yung mga packages. Importante 'yun, oo. So how Hanap much para lang dun sa kaalaman ng ibang restaurant owner kasi may mga restaurant owner pa rin na takot gumastos o nangangambang gumastos sa pag-a-ads ng, social media or kahit na sa Google Ads or saan man, basta I mean online advertisement. How much do you spend? Kasi ako talaga naniniwala ako, na ang ang isang negosyo 'pag gusto mong, mag-revenue ng 10,000 ng 10,000 a month for example o 10,000 a week. In my opinion, you have to invest at least 10%. So kung 10,000 kailangan mo, dapat yung 1,000 itaya mo. Parang sugal yun eh. 'Di ba? Yun nga yung i-risk mo eh. So i-risk mo yung 100 pala kung gusto mo ng 1,000 pero kung 10,000 o 1,000. 10% daw yung sweet spot hanggang 20% max. Kayo guys, sinusundan niyo ba yung rules na yon sa business na i mag-invest ng 10% sa advertisement para kumita yung kung ano man yung target mo? No, Kuya B, another expense na naman yun. Si misis lang ang in charge sa'min, siya lang ang nagpo-post, siya lang ang lahat gumagawa ng mga, Hindi, I social mean media yung namin. pagbabayad sa paid ads. Kasi 'di ba yung siya yung nagpapatakbo ng social media niyo ngayon, yung time niya yun, Siya, time niya lang yung kapalit dun, eh, 'di ba? oo, yun, So, totoo yun, totoo pero yun. yung investment dun sa, advertisement itself, yun yung tinatawag na nagbabayad ka sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok para magbayad ka para mas maraming makakita dun sa kung ano man yung binebenta mo, tama? Yung bino-boost, yung gano'n, Hindi lang yung yung proper ads. ads kasi sa ako yung boosting, ako malaking paniniwala ko yung boosting hindi good in terms of proper advertisement. So the proper way to do it, may paraan para talagang mag-run ka ng campaign. Ads campaign na tinatawag, 'di ba? Parang yun. So dapat ginagawa yun talaga proper, hindi lang boasting dun sa post na 'pag binost mo kasi yun yung shortcut, eh. Anyone could do it, eh. I mean, walang masama dun pero gagastos ka pero sa tingin ko hindi yun yung para ma-maximize mo yung balik ng investment, 'di ba? May tamang paggawa ng social media o run ng ad campaigns para sa social media. So kayo ba, dahil sabi mo nga yung unang may-ari hindi masyado social media tapos nung kayo na, talagang sinasabi mo at na-confirm mo, malaki na tulong sa paggamit ng hindi naman not necessarily ads, eh, 'no? Kasi mag-post ka lang na mag-post, as long as consistent ka. Libre naman lahat, eh, maglagay, eh, 'di ba? That's Pero true, yung that's run true. kasi ng campaign in my opinion, kung magra-run ka ng ads talaga sa Facebook, ibang usapan yun kasi you're investing money. Hindi ako Correct. naniniwala na ang isang negosyo ay hindi talaga nag-a-allocate ng marketing budget. Kasi sa akin, ang isang negosyo dapat may marketing budget talaga sa isang buwan nakalaan. Which is in my opinion, is kung gusto mo ng revenue na 100,000, invest mo yung 10,000, 10% kung magkano man yung gusto mo sa paggastos ng advertisement. So kung ano man yung pupuwedeng, flyers, pero hindi na uso flyers ngayon, alam natin lahat Hindi 'yan, na, ano. hindi na. QR So code na. Facebook, 'di ba? O kung ano mang, basta sa akin in my opinion ang tamang rules daw sa mga negosyante, dapat nag-i-invest ka ng 10% dun kung Kanya-kanyang magkano ano, target mo. oo, So kanya-kanyang kanya-kanyang diskarte, diskarte eh. yun, pero ako naniniwala ako dun. Kayo ba naniniwala dun o hindi? Ah, kasi Ikaw personally? napanood ko yun, but for my experience, Mm. kami parang, ang nakikita ko kay misis siya lang talaga nag-focus siya yung time niya.
Posting yung gawa siya post lang, na post lang ng post. everyday Oo. consistency, everyday nakikita ng tao. Sa umaga 'pag open nila ng Facebook, oh, kuyas na naman, oh, may promo na naman ang kuyas. So Everyday are you lagi saying, nila nakikita. organic posting, organic followers, hindi kayo nag-a-ads talaga ng, o boosting lang minsan, nagbo-boost kayo ng post niyo na may bayad Hindi yun? hindi rin yata, eh, I'm not sure. Sa akin, in my opinion kung nakita mo na yun, it will be, walang masamang subukan, 'di ba? Kasi makikita mo naman yan kung may bumabalik. If you're invested kasi kung dati na wala kang binabayad na ads, may nagiging customer ka dahil sa pagpo-post lang ng daily basis, eh, what more kung may budget. Kasi in my opinion kung naglagay ka ₱10 $10 a day for example, tapos bumabalik, wow, may balik pala. Which is considered kung bumalik, 100 na sales out of $10, that's 10%, correct? Correct. Oo, so ako gano'n ako magnegosyo, eh. Willing akong isugal na pagka yung tinaya ko naging doble, iro-roll ko ulit yun. Kunyari nagtaya ako ng $10 a day budget, tapos may pumapasok na, "Uy, okey 'to, may nabo-book ka." O doblehin mo, Dodoblehin mo, $20. Oo, roll na ng roll doble. hanggang sa lumaki. So, palaki yung benta, 'di ba? Yun in my opinion dapat gano'n. So, Yeah, wa try it tama guys. naman yun. I mean, you can try it. You can always try. Wala namang mawawala. Kung natalo, maliit lang 'yan. At least hindi sa casino, Oo, 'di ba? kailangan mo talagang i-try lahat, eh. Kailangan 'Di mo ba? talagang i-try lahat, eh, kung Oo, at saka kung papaano natalo at nila least papaano ma hindi sa sabong, hindi sa sugal, 'di ba? Parang kung natalo hindi naman bumalik, that's fine. That's part of the testing the water, 'di ba? Ika hanggang nga. saan, papaano mo sila mare-reach yung mga tao na malalayo Yeah. sa'yo. Yeah. Magha-hire ako ng tao, teka muna baka wala akong papasahod, 'di ba? So, kung ngayon kung papalakihin mo yung benta, uunahin mo palakihin yung benta, papaano ba natin palalakihin yung benta? Yun yung goal, eh, 'di ba? On the daily basis, papaano pa ba natin madadagdagan yung mga bumibili o yung customer natin. So mag-run ka ng ads, subukan mo ngayon pagka nag-increase yung sales, o di doble yung budget, 'di ba? Ngayon kapag dumami ng dumami at nadoble ng nadoble, oy, teka muna hindi na yata kaya nating 3, 4 na tao lang, baka magdagdag tayo ng isa muna o yung kikitain mage-gauge mo na yun kasi alam mo naman yung magkano per hour naman labanan lahat dito sa ibang bansa, hindi naman katulad sa Pilipinas buwanan, 'di ba? Oo, yan totoo po. So ayun yun. So, I highly recommend na allocate tayo budget sa marketing kasi sabi ko nga Yeah. it will help, walang masama kung sakaling hindi mo work at least you did try it. So have a Yes. go with that one sir, in my advice, humble advice kung sakaling gagana 'di balikan niyo ako, "Uy salamat sa advice kung hindi Salamat naman." Kuya Vic. "Ay Sir Vic, Kuya Vic natalo kami dahil sa'yo." 'Di ba? Actually, Kuya Vic, isa sa mga advertisement na ginagawa namin, inilalabas kasi namin ang kuyas. Sumasali Aha. kami sa mga fair, O festival. yun isang So paraan oo, yun, oy, tama, 'di isang ba? Kasi ako paraan sa yun, eh, wedding sa wedding fair dati, sa wedding industry gano'n din. I invested so much money for that. That's another marketing budget kasi hindi puwedeng walang gastos talaga na oh, dun sa magwo-walk-in. So, ano ba yung mga paraan para mas makilala ka pa? Tama yun, yung pagsali niyo sa oh, mga sabi ko nga kasi dun sa mga fair para sa mas mga makilala ano pa yung namin, Kuyas. sa mga Paraan yun, 'di ba? sa mga kini-cater naming mga wedding, nag-iiwan kami ng mga cards, magnet, Yeah. 'yan, Website, okey na website? oo. Okey Oh, na, yeah, yun. website, yeah. Tapos, dapat meron ka ding ano, eh, meron kaming, DoorDash, Uber Eats, Mhm, Grubhub, yeah. 'yan. Yan sa mga 'di ba, yung mga Mga yung ganyan. mga nagpapa-deliver na kasi nauso naman talaga yan 'di ba? May account ka dun, Yes. may definitely kailangan yun. Tapos, importante reviews sa, ano ba yan, TripAdvisor ba yan? Kung hindi, ano siya, sa restaurant, Sa marami yan. Yelp, tsaka sa Google review, yes. Oo, 'Yan, yan importante yung mga paraan, importante din 'di 'yan. ba? Oo.
Mhm. But anyway, ang sarap makipag-usap sir ano, kasi alam kong, yung oras ng mga negosyante, ano yan, napakahalaga sa inyo ng oras. Ang bilis nung isang oras natapos Hindi kaagad. naman okey Oo, naman. so maraming salamat Sir Patrick at, gusto ko na lang Oo. i-promote mo yung business mo dun sa mga sumusuporta. Mayroon tayong 9 million followers siya ay ano, nanonood. 9 million na. Dun sa siyam na nanonood sa atin, baka baka may isa diyan na malapit diyan sa lugar niyo, manawagan ka at i-promote mo yung business mo. This is your time kung saan nila mahahanap. Just promote your business, boss. Hello po, magandang umaga po sa inyo, mga kababayan ko. Meron po tayong, Filipino restaurant dito po sa Duluth, Georgia. Puwede niyo po kaming bisitahin. We're open from, 11 AM to 7 PM, Tuesday until Sunday po. Sarado po tayo ng Monday. Bisitahin niyo po kami, promise hindi po kayo mabibigo. At the same time, Mm, pupuwede na rin po kayong mamalengke sa loob dahil it's a farmer's market. galing. Marami pong salamat. Ay, maraming salamat sir, oo, dun sa time at, sa pag-share ng story niyo. Talaga namang super inspiring in my opinion. Ito yung, kaya nabuo yung, Global Success Stories, para mas marinig natin yung mga istorya ng kamukha niyang story niyo. Talaga namang lahat talaga na may pinagdaan ng hirap at, naging success. Kaya sabi ko nga, madalas ko sinasabi 'di ba, parang hindi totoo yung may overnight success. So, paghirapan lang Naku, at pagsumikapan, at mararating natin kung saan man tayo makarating. Isang patunay diyan si Sir Patrick, oh. Nakita niyo tourist visa na nag-isip lang na maging posible na magkaroon ng green card at nangyari. Obviously, kailangan mong samahan ng dasal at, ng actions para towards kung saan man yung goals mo, 'di ba? there's no easy way kuya, there's no easy way. Kap walang shortcut sa success po, opo. Kailangan mo madaanan lahat para ma-enjoy mo 'yan. Programa, mag-message lang po, dito sa aming page at, bukas po ang aming programa, na mai-feature kayo dito. Libre po ito na ginagawa namin para mas makatulong pa na makapag-inspire ng ating mga kababayan. So, maraming maraming salamat po muli sa mga ating kababayan na sumusuporta at, hindi nagsasawang, manood ng aming mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you guys. Hanggang sa muli. Maraming salamat po. Okay, salamat sir, huwag niyong bababa yung telepono. Okey po, okey Vic. Okay. Sa tahimik na simula ng Ayan, boss, okay na tayo. Din tayo